Malaking banta ito. Just in breaking news, VP Sara may malawakang plano ngayong 2025 election. Ano yan, ha? Matinding pamagatan ito. At syempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na nahatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pero hindi nila alam na itong pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte is a new political ball game. Narito ang Ball Balitang game? Political Pinoy ball TV. Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Alam naman natin kahapon, nag-breaking news kahapon, no? Ito ngang usapin na Vice President Inday Sara Duterte nagbitiw na sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Nag-resign na siya bilang DepEd Secretary at bilang yung sa NTF-ELCAC rin, no? Bilang chairman doon. Nagbitiw na si VP Sara. Yes. Yes. Marami ang mga yung mga let's say mga political expert na nagsasabi na expected na yun kay VP Sara, okay? Pero hindi nila alam na itong pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte is a new political ball game. Okay? Malaki ito. Okay? Kung laliman nyo ang inyong isip patungkol dito sa pagbibitiw ni VP Sara, ito lang yung masasabi ko sa mga dilawista. Matakot na kayo. So parang ang tinutukoy dito ni Sir Don Martv, alam ko parang itong boses na to, no? Parang ito ay isang game plan, no? Para makakilos ba siya ng maayos, 'di ba? Kasi hangga't nasa parang tingin ko, parang hangga't nasa administrasyon ka, nandoon ka, is limitado ang galaw mo eh. Kahit minsan gusto mong magsalita, hindi ka makakapagsalita. 'Di ba? Kahit may mga gusto kang sabihin, masama na loob mo, talagang kikim-kimin mo na lang. So, ito ba, totoo ba na parang ito ay isang game plan? No? Parang mas matindi yung mangyayari ngayon na wala na si VP Sara sa administrasyon. Wala na siya sa gabinete. 'Di ba? Nako. Abangan natin to kung ano talagang mangyayari sa susunod na kabanata. Dahil itong kanyang pagbibitiw po ay hindi ito biro. Okay? Baka akala ninyo, nagtagumpay kayo. Kasi yan naman ang sabi ng mga dilawista ay nagtagumpay sila kasi si VP Sara nag-resign na. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin. Itong pagbibitiw bilang isang gabinete ni PBBM. I-explain po natin, ito ba ay maganda para kay VP Sara? Ito ba ay kawalan sa mga Marcos administration? O ito ba ay sa kabutihan ng Department of Education? Pag-usapan natin ito mamaya, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ilan sa mga mambabatas. Alam naman natin yung mambabatas bias yan Hindi raw nila ikinagulat itong pagbibitiw ni VP Sara, okay? Bilang isa sa gabinete. Yan, pag-usapan na natin yan kasi masyado na tapos na gusto nilang mag-resign na si VP Sara. Ngayon na nag-resign na si VP Sara, si VP Sara pa rin ang may kasalanan. Ano ba kayo? Julol ba kayo? Saan na siya lumugar dyan si VP Sara? Talagang pinopolitika nyo siya. Okay? Kaya nga hindi nagsasalita si VP Sara kahit nung una pa. Nagtataka sila, bakit laging no comment ang sinasagot niyan? Diba nga, kapag sumagot siya, nagsalita siya, ang iisipin ng mga inis sa kanya o ng mga antay sa kanya na masyado siyang mapapel, diba? Parang marunong pa siya sa presidente, ganito, ganyan. Diba? May masasabi kayo. Ngayon, kung hindi siya magsalita, ang sasabihin, kita mo, parang walang pakialam. Parang ganito, ganyan. Diba laging may masasabi, hindi niya alam kung saan siya lulugar. Ngayon,
Umalis siya. Nung nandoon siya sa gabinete, pinoprotesta, ang daming sinasabi sa kanya. Dapat umalis ka na dyan, resign, mag-resign ka na sa gabinete. Ginawa niya ngayon, nag-resign siya. May nasasabi pa rin sila. Diba? Grabe! Ano ba? Pinoy, gising! Diba? Wala siyang mapaglagyan eh. Kung saan siya, ngayon, eto, nag-resign na siya. Siguro sinasabi ng iba, masaya kami, nag-resign ka na, buti nga, bagsak ka na, mahina ka na. Yun nga yung sinasabi ni Sir Don Mar. Huwag kayong magpapakampante. Dahil baka yung pagre-resign na yan, dyan na nagsisimula yung tunay na laro. Diba? Lalo na nakikita nyong tahimik lang siya. Yung sinasabi ko dati na, mas mahirap kalaban ang mga taong tahimik lang. Dahil kapag yan sumabog, naku, baka malakas pa yan sa pinakamalakas na putok ng, putok ng kapito. Diba? Ayun yun. Kumbaga dito na magsisimula ang lahat. Pero hindi pa rin natin alam kung ano ang mangyayari. Diba? Pero Duterte kasi yan eh. Alam natin ang mga Duterte is palaban. Hindi basta-basta nagpapatalo. 'Di ba? Basta nasa katwiran. Mamaya i-explain natin 'yan kung bakit konektado ito sa pagbibitiw, konektado ito sa banat ni Baste Duterte. Okay? Laban dito kay Bongo. Okay? Pagkatapos ng kinall out ni Baste itong si Bongo, pagkatapos ng sunod na araw, nagbitiw na sa gabinete si VP Sara. Mamaya, i-explain natin yan. Tapos okay? magulat ka, no? Nasa DepEd, no? Nilipat, no? Si Bongo, no? Pinalit. Hindi ata pwede. Pwede ba yun? Ganun. Senador ka sagad nilagay si DepEd. Hindi, joke lang. Siguro naman si Bongo, hindi naman tatalikod eh. Tingin ko lang. Kayo mga katunay, tingin nyo ba si Bongo tatalikod sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong? Comment lang po kayo kung ano sa tingin nyo. Ano pa talaga sa tingin nyo? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-usapan, help me po na i-like at i-share. Okay? Like and share. like para and kakalat ito sa taong bayan, guys. Okay? Sabay-sabay natin i-like at i-share itong Don Mar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi tayo updated sa mga balita na kagaya nito. Ayan, okay? subscribe nyo po sana mga katunay, Don Mar TV. Ayan. Subscribe, follow Facebook at YouTube. Ready? Subscribe, follow. 1, 2, 3, go! Go! Thank you very much. Okay, so simulan na natin ang ating talakayani. Okay. Ang pagbibitiw po ni VP Sara, okay? Sinasabi niya ito na hindi ito kahinaan ang kanyang pagbibitiw. VP Sara is a strong woman, a strong leader, and meron itong meaning itong kanyang pagbibitiw. Hindi lang ito pagbibitiw para iwanan ang Department of Education. Hindi lamang ito pagbibitiw para iwanan ang gabinete ni PBBM o ayaw niya na ng gabinete ni PBBM. Okay? Alam ko, itong pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte, inisip niya ito ng mabuti bago siya nagbitiw. Okay? Alam kong si VP Sara may plano ito sa taong bayan. Okay? Mamaya, i-explain ko sa inyo after the video na ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga possible reasons bakit nagbitiw itong si VP Sara. Okay? So, panoorin natin itong video at magre-react tayo. Play. Inagulat ng mga taga-Department of Education ang biglang pagbibitiw kanina ni VP Sara Duterte. Hiling naman ng ilang grupo, sana raw hindi na politiko ang pumalit kay VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Actually, no? It doesn't have to be not a politician or a politician yung mag-handle ng... Kasi insulto yan kay VP Sara eh. Bakit ba? Nakukulangan ba kayo sa trabaho ni VP Sara bilang DepEd secretary? Kasi insulto yan eh. Yung ganitong klaseng balita, nasabi nyo na dapat hindi politician yung ano. Tama yan dahil tama yan sinabi nyo, pero wag nyong bahira ng mali siya yung ginawa ni VP Sara. Dahil ever since si VP Sara, hindi niya ginawa na isang laro na politiko o politika itong pagiging DepEd secretary niya. Nagtatrabaho ito ng matino. Kayo lang ang nag-iisip dyan na namumulitika si VP Sara. Tama yon. Nilalagyan lang nila yung ng kulay
yung ginagawa ni VP Sara. Kung tutuusin nga, no, yung pag-amin ni VP Sara na wala siyang sapat na kaalaman dyan sa DepEd, pero ginagampanan niya pa rin yung trabaho niya. Diba? Halos ginagampanan niya. Yung tungkulin niya kahit di alam. Mahirap yun, yung ganong sitwasyon. Is nangangapa ka sa dilim. Pero hanggat maaari gusto mong gawin ng tama. Diba? Ngayon, ang ginagawa sa kanya kahit na ganyan, na nagsusumikap siya, nagampanan yung tungkulin na iniatang sa kanya is binabagsakan ng kung ano-anong mga mali siya. Binabagsakan ng hindi magagandang salita. Sa tingin nyo ba, makakapagtrabaho ba ang isang tao kung isang katutak ang bumabati ko sa kanya sa ginagawa niya? Di ba? Hindi siya makakapag-concentrate. Kahit sabihin natin na gusto ni VP Sara mag-concentrate sa gagawin niya. Nandun siya. Nagko-concentrate si VP Sara. Kailangan mag-concentrate, di ko iintindihin. Hindi pa rin maaari na hindi niya maintindi. Kasi hindi lang naman isa, dalawa, tatlong tao ang nagsasalita o bumabanat sa kanya. Kundi napakarami. Ibig ko sabihin, napakaraming alitap-tap ang umiikot-ikot sa kanya. Diba? Na gusto siyang mawala. Sa ibang taong bayan naman talaga, hindi naman, wala namang problema. Doon sa mga alitap-tap talaga. Kaya kahit anong gawin niyang pagsisikap, aralin, di ba? Pag sumikapan, kahit wala akong alam, gagampan ng... Kaya kahit anong pagsusumikap ang gawin niya, is hindi magiging tama sa mata ng mga alitap-tap yun. Di ba? Hirap na nga si VP Sara sa kanyang bibig, sa kanyang mga banat. Sa Bisaya pa, gidaog-daog na nga si VP Sara. Oh. Pero, nagbitiw itong ating Vice Presidente for a greater reason. Mamaya, explain natin yan. Play! Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Matapos ang 2 taon, binitiwan na ni Vice President Sara Duterte ang pagiging kalihim ng Department of Education. Gayon din ang pagiging Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi lang DepEd Secretary ha, Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. So dalawa yung kanyang binitawang pwesto. That means to say, wala na siyang obligasyon sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, kawalan ba ito? Of course, yes. Kawalan ito sa gabinete ni PBBM. Remember, kayong mga gabinete ni PBBM and itong Marcos administration, ha? Si VP Sara na lang ang nananatiling mataas ang rating. Siya na nga ang tumulong sa inyo na tumaas yung rating ng gabinete ni Marcos. Para Ngayon, sa akin, malaking kawalan talaga si VP Sara. Sa akin lang. Siyempre, sasabihin ng iba, naku, hindi naman malaking kawalan yan. Naku. Para sa akin, malaking kawalan. Unang-una, alam naman natin ng mga Duterte, marami ding supporter. Kahit itanggi ng iba, di ba? Marami pa ring DDS. Di ba? Kung marami ang loyalist, marami ding DDS. Kahit itanggi mo yan na hindi ganun kadami ang DDS sa sumusuporta kay VP Sara. Alam nyo siguro sa sarili nyo, syempre galit kayo, inis kayo sa kanya eh. Magsasalita kayo, wala yan. Walang epekto yung pag-alis niyan. Pero para sa akin, hindi ako nagkakamali sa sa mga nababasa ko. Joke lang. si VP Sara, for sure, bagsak na kayo. Kung hindi kayo magiging matino, kayong mga gabinete ni PBBM, babagsak kayo sa rating ng taong bayan. Ha? Kasi wala na si VP Sara eh. I don't care sa mga vloggers, mga bayarang vloggers sa De La Vista, kung anong sasabihin nyo kay VP Sara. Kasi wala naman kayong alam kundi batikos ng batikos na wala naman kayong ikapakitang resibo. Si VP Sara, meron siyang ikapakita sa inyo. Isampal pa sa inyong mukha kung ano yung nagawa niya sa Department of Education. Banat lang kayo ng banat without even presenting documents. O NTF-ELCAC. Ibig sabihin, hindi na siya bahagi ng gabinete ng Administrasyong Marcos. And that's good. Hindi niya binanggit kung ano ang dahilan ng kanyang resignation. Pero giit ni VP Sara, Ang aking pagbibitiw ay hindi Maraming salamat, Melody Buenbrazo. dula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro. Yun, malalim yun. Yung sinabi ni VP Sara, malalim yun. Itong pagbibitiw niya, hindi ito simbolo ng kahinaan, kundi ang pagbibitiw ni VP Sara
kung saan sa tingin niya productive siya, kung saan sa tingin niya mas makakatulong siya sa taong bayan, doon siya. Alam ko si VP Sara may plano na ito. Itong pagbibitiw niya, hindi ito ibig sabihin na umiwas siya ng trabaho. Hindi. May gusto pa siyang gawin. Kasi kung nandyan lang siya dyan sa DepEd Secretary, wala. Batikos lang aabutin niya. Dahil binabatikos. Saka doon lang siya nakafocus. Parang kahit gusto mong tumulong sa lahat, is ganun lang ang gagawin mo eh. 'Di ba? Nasa DepEd ka lang. Ngayon, siguro mas gusto pa ni VP Sara na mas lumawak yung gagawin niyang trabaho, na halos lahat ng Pilipino is mapaglilingkuran niya. Parang ganun yung gusto niyang mangyari. Nakikita ko. Sa akin, ganun lang yung ano ko. Pero depende rin sa inyo kung ano opinion nyo, mga katunay. Parang mas maganda yung ni VP Sara. Mas gusto niya yung malawak ang aking gagawing trabaho para sa lahat. Na siya sa mga mambabatas, sa mga kaalyado ni PBBM, nilagyan na siya ng mali siya. Bakit nandito ka pa sa Marcos administration? It's better na magbitiw siya. Mas productive siya. That means to say, hindi naman ito matulog lang na maghintay na masyutay ang presidente. Di ba? Gano'n naman talaga. Wala naman tayong that's real talk. Ang vice presidente talaga, maghihintay yan na masyusyutay ang presidente o magbitiw, mag-resign yung presidente, saka siya papalit. Pero, hindi naman yun inisip ni VP Sara. Ang sa kanya, bumitiw siya sa pwesto dahil alam niya may mas may magagawa pa siya. Mas mabuti pang ikakatulong niya sa taong bayan. Oo. Gagawa ito ng programa for sure. Oo, mas may maitutulong pa siya sa Tingnan lahat. lang natin. Mas maganda Kasi- yun. At yun, kung yun ang gagawin niya, na para sa lahat ang gagawin niya, kaya siya nagbitaw, ay sigurado, andyadyan na naman yung mga alitap-tap. Sigurado yan. Kasi nga, di ba, bang, parang magpapalapad na ng papel sa lahat ng mga tao to. Naku, number 1 na nga sa survey to. Paano na naman tayo nito? Kagagawan nyo kasi yan, mga alitap-tap eh. Ayaw nyo siyang tigilan eh. Imbis na nasa DepEd na lang siya, o kayo tuloy nagtulak sa kanyang magbitaw. Kapag gumawa nga ng programa yan para sa mga Pilipino at nagustuhan ng mga Pilipino, lalong tataas yan. Sige kayo. Kayo talaga kasi mali mga taktika nyo eh. Oo, yung mga alitap-tap, alanganin kayong mag-isip eh. Numbers will speak. Surveys will speak. Tingnan lang natin. Okay? Kasi magaling itong babaeng ito eh. Ha? So, hindi kahinaan kundi tutulong sa taong bayan. Play! At kabataang Pilipino. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Hoy, Sir Jeroy, kumusta? Kahit sa resignation Sir Jeroy, Ma'am Jeroy pala. Kita ko yung Facebook mo. letter, wala ring nabanggit na rason kung bakit siya nagbitiw. Ito yung mga argumento ng mga dilawista. Bakit raw hindi nilagay sa letter ni VP Sara yung kanyang reason bakit siya nagbibitiw? At sa kanyang speech rin, sa kanyang resignation speech, hindi rin binanggit ni VP Sara ang reason. Ang corny naman ninyo. Sa totoo lang, ang corny Kailangan ba ninyo. may reason ba? Bakit niya babanggitin? Mismo niya nga, kayo, alam nyo. Ha? Alam nating lahat bakit si VP Sara nagbibitiw. Let's go. Ayaw niya. Simple as that, Hindi. ayaw niya na. At saka doon pa lang malalaman kung bakit siya nagbitiw. 'Di ba? Sa tingin nyo ba sa nangyayari sa kanya ngayon o noon, nung nakaraan o ganyan? Sa tingin nyo ba hindi pa kabitiw-bitiw yung ginagawa sa kanya? Kahit naman sino magbibitiw pag ganun eh. 'Di ba? Halos wala na siyang ginawang tama sa mata ng mga alitap-tap eh. Puro mali na lang eh. Ano 'yon? Parang pakikisama siya ng ganun, ganyan. Sama-sama tayo. Ganyan. Pero siya lang ang nagsasabing sama-sama tayo, pero yung mga alitap-tap, hindi. Di ba? Ano yung pagkaharap? Sabi ni VP Sara, sama-sama tayo, sabi ng mga alitap-tap. Oo, sige, supportahan tayo. Pero ang sasama ng mga mukha na sige, supportahan ka namin. Di ba? Ano pang gagawin niya doon? Kayo, iba nga mismo, sila pa na gusto magpapaba sa DepEd eh. Di ba, pinapatanggal si VP Sara resign. Ayan, binagbigyan na kayo. Masaya na kayo. Di ba? Kahit saan siya lumugar eh. Di ba? Lagi kayo nakikita. Eto sana. Eto, yung pagbibitaw niyang to. Magtagumpay sana yung kung ano yung nasa isip nyo na humina sila.
No? Mawala sila, makalimutan sila ng tao. Baka akala nyo kasi, porkit nagbitaw si VP Sara, makakalimutan ng tao yan. Pero may reason behind ito na malalim ha. Pero kung in layman's understanding, of course, VP Sara doesn't like Marcos administration anymore. Oh. He's not comfortable working with the president. And that's it. Maging ang Malacanang, hindi rin daw alam ang dahilan ng bise. Tumanggi raw ito Hindi nyo alam, pero alam nyo kung ano yung tunay na rason. Oh. magpaliwanag. Pero ayon kay BP Alam nyo, ang script nila ganun, hindi namin alam na si VP Sara bakit nag-resign. Para magmukhang kontrabida na naman si VP Sara. Ganun yung script nila. Alam na natin yan. Wala nang dapat siyang ipaliwanag dahil alam ng lahat kung ano ang dahilan. Ako naman, para naman tayong grade 1. Sara, personal niyang kinausap si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang pagbibitiw at tinanggap naman daw ito ng Pangulo. Ito yung analysis ko ha. Kung tatanungin nyo ako, Sir Don Mar, yung relasyon ni VP Sara at ni Presidente Bongbong Marcos, ano yung status ng kanilang relasyon? I will tell you frankly, si VP Sara po at si Bongbong Marcos, for sure, magkaibigan rin yan. Magkaibigan pa rin yan, I'm pretty sure. Yun. Kasi sa last conversation nila, yung meeting nila, maganda yung relasyon nila. And I know for sure na itong si VP Sara at si PBBM nagkausap ito. Nagkausap ito. Alam kong prinangkahan ni VP Sara itong si PBBM. Hindi natin alam, baka sinabi. So parang nag-usap sila nung sila lang na magkaibigan pa rin tayo. Kumbaga si VP Sara umalis lang doon sa mga alitap-tap, lumayo lang siya ng konti. Di ba? Para bigyan niyo ako ng distansya, makukulit kayo. Parang PBBM, hihingi lang ako sa iyo ng distansya, PBBM Kasi mga alitap-tap na nakaikot sa iyo, makukulit. Sabi ni VP Sara analysis ko ito, Sir Bongbong, alam naman natin na yung tatay ko at yung mga kaalyado nyo, pamilya mo, asawa mo, hindi na naging maganda yung relasyon ng pamilya natin. Kahit tayong dalawa, wala tayong hidwaan. Pero, it's better na ako, magtatrabaho na lang ako independently. Kasi, baka ganito yung sinabi ni VP Sara kay PBBM. Kasi, kung makakatulong ako na independent ako sa administrasyon na ito, mas mabuti. Kasi I'm not comfortable anymore around the people of the administration of Bongbong Marcos. Nakausap ito. At alam ko naman itong si Presidente Bongbong Marcos, alam ko, walang plastikan. Mabait si PBBM kay VP Sara. Mabait si PBBM kay VP Sara. Ang hate lang natin kay PBBM is sometimes hindi lang niya tinutupad ang kanyang mga pangako sa taong bayan. Okay? Pero when it comes to the relationship nila dalawa ni VP Sara, magkaibigan itong dalawa. I know that. Maganda kung ganun. Nababasa ko yan. Pero si Kayo sa inyo mga katunay, maganda kung ganun. Presidente Bongbong Marcos, sa tingin ko hinahayaan niya at nire-respeto niya ang desisyon ni Vice President Inday Sara Duterte. Ikaw ba naman? Kaibigan tayo, tapos yung tatay mo, yung mga kapatid mo, may hidwaan against my family. Parang nakakailang na kasi yun Di ba? Nakakailang. Duterte at itong si Baste, yung mga kapatid niya, criticize yung presidente. So, napagitna si VP Sara. And Bongbong Marcos understand that. Plus, nag-away pa si VP Sara at si, hindi pala nag-away, inaway siya nitong si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre yung boses na yun natunghayan natin si Sir Don Mar TV. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video yung ating natunghayan ngayon at binigyan na reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.